ng Diyos? Kumusta po ang mga kapatid natin sa Valenzuela Chapter? Happy anniversary po sa inyo. Anong araw po ba ngayon? Ano po ba pinagdiriwang natin ngayon? Araw ng Kalayaan. Kaya, malaya po kayong maghayag ng inyong nadama sa dakong ito. Amen po ba? Narinig niyo po ba? Nawa po mga kapatid kong minamahal, sa bawat titindig sa harapan, ay atin pong pakinggan. Amen po ba? Upang sa kanilang pagbabahagi po, ay maroon po tayong mapulot o matutunan o makamtan. Amen po ba? Bago po ang lahat, paki-off po ang ating mga cellphone. Paki-check lang po ang ating mga bag. Baka po nakabukas ang ating mga cellphone. Sa araw po na ito, napakadali po ng ating pagninilayan. Kaya alam ko po na ang bawat isa ay makapaghahayag ng kanilang nadama sa dakong ito. Lahat po ba ay may nadama sa pagtungo nyo sa dakong ito? Amen po ba? Sapagkat hindi po kayo magbabalik-balik kung wala kayong nadama sa dakong ito. Subalit, sa atin pong pagiging malaya sa paghahayag, kailangan po meron tayong tuntunin. Ano po? Para po tayong nag-aaral nang hindi po tayo naliligaw. Kaya ang ating pong pagnilaya ay salitang pandama. Napakadali. Amen po ba? Kaya nga po, malaya niyo pong ipahayag kung ano po ang inyong nadama sa dakong ito. At upang atin na pong simulan, dahil araw po ngayon ng mga taga Valenzuela, kaya ang una ko pong tatawagin ay hinahanap ang kanyang tatawagin. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos para po sa ating kapatid na si Tita Nora. Magandang umaga po sa inyong lahat. Buhay po ba ang Diyos? Buhay na buhay. Totoo pong buhay na buhay ang Diyos sa bawat isa sa atin. Tunay po yun, sapagkat damang-dama po namin, lalo tigit, lumalaman na yung araw na ito, sapagkat ito ang unang araw nung kami o ako ay matuntong sa lupang ito, na lupa man ay langit din. Mga kapatid, ngayon pong araw nito ay pangatlong taon namin nung kami mapunta dito sa dambana ng Divine Mercy. At ito ring araw nito, ang unang araw na masilayan namin ang taong kinalugdan ng mahal na Ama ng Espiritong Banal na si Apo Conching. Kaya po, lubos-lubosan po ako nagpapasalamat sa mahal na Ama sapagkat dinala po niya ako sa lugar nito. Ipinakilala niya po sa amin ang taong kanyang kinalulugdan na si Apo Conching. Maraming pong salamat, Apo Conching. Sapagkat sa pamamagitan niyo po, nakakausap po namin ang banal na Espiritu at naipapahayag po sa amin kung ano po ang nararapat namin gawin bilang isang anak ng Diyos. Maraming salamat po, mahal na Ama. Maraming salamat po, Apo Conching, na kinalugdan ng banal na Espiritu. Mga kapatid, talaga pong masayang-masaya ako sapagkat ngayon po, talagang nadarama ko po ang kaligayahan sapagkat narito po ang mga kasama ko bagamat ang iba ay wala pa. Nadadama ko, nag-text na po sila, nasa daan po sila. Maraming salamat at nakilala po namin sa gabi. Ginagabayan din po kami ng mga alagad. Maraming salamat sa mga alagad. Maraming salamat sa mga
kapatid na Alan, na sa bawat pag-indak natin sa harapan, pagpupuri sa mahal na Ama, nariyan po siya, nagbibigay sigla sa atin. Alam niyo po, sabi ko nga po, daman-dama namin to. Paano nga po namin nadadama ito? Tulad po, ang nadadama po namin dito ay kaligtasan ng aming espiritu at ng aming lupang katawan. Tulad po ba ng lahat po tayo nakakita na ng isang building o gusali na ginagawa. Pag ginagawa ang gusali o building, di po ba kailangan matibay ang bakal, matatag ang simyento, upang ang building na ito o gusaling ito ay maging matatag, anumang bagyo, anumang unos, anumang lindol ang dumating, ay hindi matitinag ang nasabing gusali. Kung ito tulad po natin sa atin bilang isang tao, bilang isang anak ng Diyos, kailangan madama po din natin ang tatag ng ating pananampalataya at pananalig sa mahal na Ama at sa Espiritong Banal narito ngayon. Ano ang simiento? Yan po ay ang pag-asa natin. May pag-asa tayo, lalo digit sa may mga karamdaman. Magkakaroon kayo ng kagalingan sa lugar na ito. Ano po yung bakal na malaking bakal? Ito po ay ang tinatawag natin, pananalig natin, pananampalataya. Madadama natin ang ating kaligtasan. Madadama natin ang ating katatagan bilang isang anak ng Diyos. Yun po ay ang pundasyon natin. Maging matatag, meron tayong pag-asa. Kinakailangan ang ating pundasyon sa ating buhay bilang isang anak ng Diyos ay ating patatagin. Iwanan na natin ang mga bagay na maaaring makasira sa ating espiritu at sa ating lupang katawan. Nung kami magawi sa lugar nito, kami mga taga Valenzuela, totoo po na kami ay tao. Subalit, dahil kami tao lamang, kumbaga sa isang tubig, napakalabo na tubig namin. Ang labo. Subalit, unti-unti po itong lumilinaw. Sapagkat sa tuwing kami makakarinig ng mensahe ng Espiritong Banal, nagliliwanag ang aming mga pagkakamaling nagawa nung kami wala pa narito. Kami nag-uusap-usap ng mga taga Valenzuela. Ang sabi po nga namin, ako hindi ko na ginagawa yung ganito. Ako hindi na rin ganito. Ito na ipinalit ko. Ang ipinipilit po, pinagsisikapan naming ipalit sa dati naming buhay ay ang pagtitiwala, pag-asa, pagpapakumbaba na siya naming pundasyon bilang samahan ng kapatiran ng Valenzuela upang kami higit na maging matibay sa aming pananalig at pananampalataya sa Ama ay ang pagiging mapagkumbaba. Bagamat marami pa rin sa amin dumaranas ng pagsubok, ngayon ay nauunawaan na po namin na ang pagsubok sa buhay ay isa lamang paraan ng pagdalisay. Hindi tulad po nung araw na nababanggit namin, ano ba ito? Simba ka ng simba, ganito pa rin ang problema. Hindi na po ngayon. Nagliwanag po ang aming puso't isipan na ang pagsubok sa buhay ay isa lamang paraan ng pagdalisay upang lagi mong maalala ang mahal na Ama na nagbigay buhay. Kaya po kami mga taga Valenzuela ay taos puso po nagpapasalamat sa lahat po ng mga alagad na pag nakakausap po namin, nagbibigay lakas sa amin. Lalo higit po kay Apo Kunching na siya tunay po nagbigay ng kalakasan sa aking buhay, sa aming pamilya. Sapagkat kami po, ang bawat isa po sa amin, ay hindi po kami magiging isang matatag kung kami ay hindi magkakaroon ng pagpapakumbaba ng kauna-unahan namin pinagagawa. At siyempre po, nakakahiya din po na makikita ng tao, nagpupunta yan sa ganung lugar,
pero ang ugali hindi binabago. Ngayon po, nagpapasalamat po ako sapagkat unti-unti na po, marami na po. Kumbaga, sa 100%, nangakalahati na lang, may kalahati lang po na dapat pambaguhin. Pero kalahati po nawala na sa mga ugaling tao. Kaya po, lubos-lubosan kami nagpapasalamat kay Apo Conching na nagbigay liwanag sa aming kaisipan at kalooban. Sa mga alagad na pag kami nakikipag-usap, may mga pangaral di ibinibigay sa amin, may mga payong ibinibigay sa amin na nagiging gabay at patnubay namin sa araw-araw. Maraming pong salamat at kami umabot ng 3 taon sa pagpunta rito. Salamat po, mahal na Ama. Salamat po sa iyo sapagkat sa bawat panalangin po namin, lalit sa agit sa aming mga kapatid na may mga karamdaman na dumudulog sa aming tahanan, binibigyan niyo po ng kagalingan. Salamat po, Ama. Narito po ang mga kasamahan ko. Nawa, sa pamamagitan po ng mahal na Apo Conching, kami ay patnubayan at gabayan sa bawat araw na aming buhay sa paglalakbay namin ito sa daigdig na aming ginagalawan. Patnubay po't gabay, aming kahilingan sa iyo. Marami pong salamat sa inyong lahat. Marami pong salamat. Salamat po si Tita sa napakaganda niyo pong pahayag. Tunay nga po na hindi mo malirip ang kanyang kagalakan. Yun po ang kanyang nadama sa dakong ito. At alam ko pong marami po ang nagmimithi na makapagpahayag ng kanilang damdamin. Ang susunod ko po ay ang kabiyak ng puso ng Tita Nora sapagkat alam ko po hindi ko po kayang ipaliwanag si tatay kasi po kitang-kita ko yung pagsuporta niya sa kanila. Kaya po, Tay, ano po ba talagang nadarama nyo? In love. In love kay Tita Nora o in love kay Lord? In love kay Tita Nora? Ano po sa lahat? Ay magandang umaga po sa tanghaling ito. At kami po ay taos puso rin nagpapasalamat sapagkat nakarating kami sa 3 taon ng aming anibersaryo sa pagtungo namin dito sa ating banal na dambana. Ngayon po, nadama ko po rito, buhat nung ako'y mapunta rito, talaga pong kakaiba sa akin. Sa marami pong panahon na ako'y nagpupunta ko sa mga manggagamot, sapagkat ako'y may mahigpit na karamdaman na hindi yun, baka sa para hong pangatlong buhay ko na ngayon to. Sa tinamu ko pong pagdalisay sa aking buhay. Kaya dito ko lang po natagpuan ang tunay na kagalingan ng aking karamdaman at ng aking katawan lupa at ng aking kaluluwa. At sa tulong ng aking may bahay, ay dala ako rito. Marami akong napuntahan kung saan lugar. Tila po ba pabalik-balik lang ang nangyayari sa akin. Ngayon po, nung buhat nung ako'y mapunta rito, ay na-observe ako, nadama ko, na tila po yata, wala na yatang, hindi na sana umulit pa ang ganong mga bagay na naking malisay sa aking pagkatao. Ngayon po, ay hindi ko na masyadong kahabaan at naman, dama ko po ang pagmamahal na ating mahal na po na sa payo ng ating kinalugdang Apo Conching na siya po nagbigay ng lakas sa amin upang kami patuloy na pupunta rito sa ng aking mga kasama na taga Valenzuela at sumusuporta sa amin. Maraming po salamat at magandang tanghali po. Maraming salamat po, Tito. Dahil po ngayon, kaya tatawag po ako ng isang kapatid na maghahandog sa inyo ng awitin. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos para po kay kapatid na Annalie Bunso. Muli po ay isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Pandama.
Malaya po ang bawat isa kasi Independence Day po ngayon. Ano po? So malaya pong magpahayag ng kanilang mga damdamin ang bawat isa po. Ano po? Kaya po marahil ang napili kong awitin ay akma sa mga taga Valenzuela na tunay naman pong ang Panginoon ang siyang magiging sinag ng buhay. Amen po ba? Nang masumpungan niyo siya, marami na pong nabago. Amen po ba? Nabuhay ang inyong pandama. Kaya po para po sa inyong lahat at syempre sa ating mga kapatid na taga sinag ng buhay, liwanag ko sa kamalayan. Ikaw, tibok ng puso, aking gabay sa hamang buhay. Pag-ibig ko'y ikaw, O Panginoon, tubig na papawid sa uhaw ko. Pag-ahas ako'y ikaw, liyas ng makilang, alay papuri sa'yo, magpakailanman. Ikaw ang tanging lilim sa tag-araw, maging sa tag-ulan. Ikaw aking sandigan, siya kong lakas sa hamang buhay. Pag-ibig ko'y ikaw, O Panginoon, tubig na papawid sa uhaw ko. Pag-ahas ako'y ikaw, Diyos ng ilang, alay papuri sa'yo, magpakailanman. Ikaw ang
sa awitin kong ito, Panginoon ko. Narito ako, pag-ibig ko'y ikaw, O Panginoon ko. Tubig na papawi sa uhaw ko, pag-ahasa ko'y ikaw, Diyos dakilang, alay papuri sa'yo, magpakailanman, alay papuri sa'yo, magpakailanman. Amen po ba yun? Kung ano po yung nasa lyrics ng awitin, sinag ng buhay na tanging ang Diyos sa makapagbibigay ng lilim sa tag-araw at sa tag-init. Sa tag-init, sa tag-araw at sa tag-ulan. Amen po ba yon? Kasi siya kasi talaga ang makakapitan natin. Amen po ba? Mayroong bubuong na madaling masira, magapok. Amen po ba? Subalit ang ating Panginoon, sandalang matibay na kailanman ay walang katibagan. Amen po ba? Kaya po maraming salamat po sa inyong pakikinig at muli po honey anniversary po sa inyong lahat. Salamat mahal na kapatid na bunso sa iyong napakagandang awit. Tayo po talaga po yata napaka-surpresa, kaya po mabilisan po ito dahil talaga pong baka po tayo kapusin ng oras, kaya may surpresa pong dala ang mga kapatid natin sa Valenzuela. Sila po ay hindi kasama dito, kaya't ang mapalad po ngayon ay ang mga pasyente at mga tagasunod. Sila lamang po ang kasama rito sa kanilang aginaldong ibibigay. Kaya umpisan na po natin. Ito po ay number lang. Ito po tita, 7. At number 14. 7 and 14. Yun po ay ang mga kapatid nating tagasunod at pasyente na ayun po, nakita nyo po ngayon ang kahalagahan ng pagtatala. Yun, kung ano po yung nabunot na numero, titingnan po kung sino yun doon at siya po ang mapalad. O dire-diretso na po tayo at baka po tayo ay kulangin sa oras. Ang susunod ko pong tatawagin ay kanina ko pa nakikita na tunay na ang galak sa kanyang ngiti. Kung ano ang kanyang nadama sa dakong ito, palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos para kay nanay. Kanina pa siya palakpak ng palakpak Gustong-gusto ng tawagin Magandang hapon po magandang umaga po sa hapong ito. Tunay pong napakaligaya namin taga Valenzuela. May kasaysayan po yang ipamimigay ko. Isang araw nagbasa ako ng tinapay ng buhay. Ang sabi sa akin ng banal na Espiritu, tumigil ka muna ng pagbabasa ng tinapay ng buhay. Kumuha ka ng ballpen at may ipasusulat ako sa iyo. Kumuha ko ng ballpen at kaprasong papel. Ang sabi ng banal na Espiritu, sa anniversary nyo sa 12 ng Hunyo, bumili ka ng 10 Divine Mercy. Ang 10 Divine Mercy ay dadaanin mo sa palabunutan dahil napakaraming tao sa dambana. Tunay nga pong napakabuti ng Panginoon. Hindi ko akalain na yun ang ipagagawa sa akin. Dahil ang pagkapunta namin dito, una pa lang ay ako ang parang kumontra. Sabi ko kay Kanora, ako walang sakit.
Mag-uusyoso lang ako doon. Nang magsalita po si Apo, nakaupo po ako doon. Lahat po ng sinabi ni Apo ay patama sa akin. Meron dyan maraming bigas, inuumok na, at saka palang magbibigay. Ako po yun. Sapagkat meras yung po ang anak ko sa land bank na bigas. Tunay nga pong isa-isa po ako sa bahay namin. Kung dumating ang bigas ay 2 sako, kaya ko bang ubusin yun? Madalas pa umaalis ako. Kaya binubukbuk po ang bigas namin. Yung po namang anak ko, nakabukod po. May bigas din po sila. Kaya ganon. Buhat po nung bukbukin, pinamahagi ko na po yung bigas ko dahil kay Apo Kunching. Tunay nga pong hindi ko maisalarawan ng aking damdamin. Tuwing pupunta kami dito, yung body spirit, ang sabi ng body spirit, pupunta ka na naman doon, hindi naman totoo yun. Sabi ko, hindi totoo yun, talagang totoo. 38 na akong charismatic, dito ko lang tunay na natagpuan ng banal na espiritu. Kaya sabi ko, ang dami namin pinuntahan ni Kanora. Sumusuot kami sa yunge, bumakit kami sa bundok. Tunay nga pong hindi ko nakita ang banal na espiritu. Yung pala dito lang, sasakay sa jeep, bababa, makikinig ng salita ng Diyos, magcha-chaplet. Ganun lang po palang kadali ay matatanggap ko ang banal na espiritu. Marami pa po, kaya lang puputulin ko po at baka po tayo gabihin. Marami pong salamat. Kagalak-galak po talaga. Masaya po ba ang mga anak ng Diyos? Ay, higit na masaya po ang nabunot. 7 and 14. Talaga pong mabilisan ito. Ang pangalan po ay si Nanay Clara at si Ate Pelipa. Tayo na po. Napakaswerte niyo po. O yun po, nakikita nyo, ayun po yung logbook. Ayun po yung logbook. Nanay, ikaw yun. Pag po nag-picture pa tayo, kapusin po talaga tayo. O, dalawa pa. Para po i-ready lang. Number 26. Number 23. 23 and 26. Maghintay po kayo. Ang susunod ko pong tatawagin, at dahil nga po ay sobrang-sobra na sa galak, ang aming kapatid na si Tita Ganda. Magandang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na sa Valenzuela at maging taga rito, mga alagad. Kami po'y labis nagpapasalamat na taga Valenzuela napunta kami rito bilang na kami nakatanggap, nakadama, pangunawa. Kaya po ang Valenzuela nagagalak po. Na ang kinapupunta ko po rito, dati po ako lang mag-isa, March 12. Ako lang po isang tiga Valenzuela. Nung masabi ko po sa kasama ko, na napunta na rin ako sa Kristong Hari, magtatatlo taon ako, sabi ko sa aking kumare, ibahagi mo na ikaw nakadama rito, na gumaling ka, nung ikaw, matuldo ka ni Apo na alin sa sakit ng ulo mo, ikaw na magbahagi sa kasamahan nating Kristong Hari. Nag-aalangan ako dahil na ako tiga-bahay paligi. Inisip ko baka hindi ako kapatid paniwala. Dahil tiga rito ako, tiga rito si Apo. Kaya po ako nagpapasalamat sa Valenzuela, nakapagbuo ng chapter ng Valenzuela. Na sana po ito'y tuloy-tuloy nang habang nabubuhay kami, makapag-akay pa po sana kami. At kami po ay masayang-masaya. Ang kinapupunta ko pa po rito hindi po ang karamdaman, yung aking kaluluwa, na matuto akong kung paano magpatawad, makaunawa,
at bigyan ako ng maraming kababaang loob. Sa naririnig ko sa mensahe ni Apo, marami po akong natutunan dito na hindi ko na po ito iiwanan habang nabubuhay ako. Kaya po maraming salamat. Salamat po, Tita. Number 23 po, si Ate Matilde Carpio. Naku, naalala ko Carpio kasi may classmate akong Matilde Carpio. Pasensya na po, Matilde Franco. Tayo na po. At si kapatid na number 26, Erlinda Bautista. Tayo na po. Napakapalad niyo po. At ang susunod po nating tatawagin na mula din po sa Valenzuela sapagkat araw nila ito, ang atin pong kapatid na si Nanay na malusog. Magandang umaga po sa hapong ito. Ako po ay buong papasalamat ng makarating dito sa Valenzuela, kay Apo Kunching. Marami po akong natutuhan na magagandang asal at pati na sa aking mga anak, inaano ko po sila na mapunta rito dahil napakaganda po talaga. Lahat po ng problema na aking nanay, dito ako nakadama ng kaginawahan sa aking sarili, sa aking problema sa mga anak. At ako po ay nalulugod na nakarating dito kay Apo Kunching. Siya po ang talagang nagbigay sa akin ng lakas ng loob, lakas ng katawan. Para sa ganun po hindi ako nahihirapan. Dati po ako may sakit. Naalis po rito dahil sa panalangin ko at kinaluluguran ko si Apo Kunching. Nagbigay sa akin ng liwanag sa aking ay isipang hindi maganda. Natutuhan ko po ang magpatawad sa aking mga kasamahan na hindi gumagawa ng mabuti sa akin. Dito ko po rin natutuhan ang magpakumbaba. Ako po yung nagpapasalamat sa inyo lahat at marami po salamat. Salamat po, Nanay. Salamat. Sino po yung maagang dumating kanina? Tandaan niyo po kung anong number niyo. Yun pong nabunot kanina ay number 5 at 31. Kung alam niyo po kung sino yun. Hindi po kasali kayo, hindi po kasali ang taga Valenzuela dito, hindi po kasali ang mga alagad. Ang susunod ko pong tatawagin ay mula din po sa Valenzuela. Palakpakan po natin ating buhay na Diyos para kay Tita. Ama, salamat po at muli mo akong pinatayo sa dambana ito. Nawa ang malukuban mo ako ng banal na Espiritu upang mapaayag po ang iyong kabutihan. Salamat po. Muli magandang umaga sa hapong ito. Dito ko nadaba nung unang pagyapak ko pa lang dito sa dambanang ito, ay nadama ko na ang tunay na kagalingan ng aking kaluluwa. Unang-unang gumaling sa akin ang aking kaluluwa. At dito ko rin po nadama ang tunay na pagmamahal sapagkat hindi mo man po sila kilala. Ikaw ay nararamdaman mong sila ay nagmamahal sa iyo. Sa pagpunta po namin dito, marami po kaming natutunan. Sila po ay 3 taon, ako 2 taon pa lang po ako dito na parit-parito. Yung mga kasamahan ko po, talagang 3 taon na po silang pumupunta rito. Tunay nga pong kapag narito ka, galak ng puso mo, ay hindi mo maparam kung ano ang iyong nararamdaman sa kagalakan. Kapag nakita mo pa lang ang mga alagad o sino man na makasalubong mo, taus-puso'y silang humahalik sa iyo at binabati.
damandama mo ang kanilang pagmamahal sapagkat sila ay tunay na nagmamahal sa iyo at hindi katulad ng tao na kapag bineso-beso ka, hanggang doon lang, walang pusong nagmamahal na mararamdaman mo sa kanila. Tunay nga po na magmula nung nadakaw ako sa dambanang ito at nakilala namin si Apo Conching, ay maraming nagbago sa akin na yung mga nakikita ko dito na kanilang pinadadama na pagmamahal ay unti-unti pinadadama ko rin sa aking kapwa. Salamat sa Ama at kay Apo Conching na kinalugdan ng Ama. Ay tunay nga na lahat ng miniminsay ng banal na Espiritu na iniluluwal ni Apo Conching sa kanyang bibig ay tunay nga pong banal sapagkat damandama mo ang presensya ng Panginoon sa kanyang katawan. At aawitin ko po ang banal na Espiritu sa pamamagitan ng kay Apo Conching. Sana ipadama niya sa akin uli yung nadama ko nung isang umaga. Ikaw ang sugo ng Ama, Apo. Ikaw ang tunay na gabay at patnubay araw-araw. Hindi nagsasawa sa pagtalakay sa banal na salita. Hindi nagsasawa kahit ito'y kinukutya ng tao sa lupa. Ikaw ang tunay na mahal ng amang may kapal, kaya dapat tularan ka ng tao sa lupa. Ikaw ang pag-asa ng may sakit karamdaman. Ikaw ang pag-asa ng aming kaluluwa, kaya dapat tularan ka ng tao sa lupa. Ikaw ang pag-asa ng may sakit karamdaman. Ikaw ang pag-asa ng aming kaluluwa. Salamat po. Salamat po, Tita. Ito po yung dalawang numero uli. Tatawagin ko na po yung number 5 at yung number 31. Si Tita Linda Garcia. Purihin ang Ama. At ang number 31 po ay si Tita Elvira Malyari. Mga kapatid, tunay nga po kay buti ng Ama. Nais ko na po nga tawagin ang isang kapatid na magpapahayag po sa inyo, magpapaliwanag kung bakit nyo po nadarama ang mga bagay na inyong inilahad kanina. Sapagkat ako po bilang sa ganang akin, hindi ko po kaya ring ipaliwanag kung ano nadarama ko sa dakong ito eh. Hindi ko po alam kung ano nga po bang kahiwagaan mayroon dito.
Yan po ang kadakilaan ng ating Ama. Sa dakong ito, lahat po ay pinahahatid niya. Kaya po itong kapatid ko nito, natatawagin ko, alam ko po ang binigay siya ng Ama sa dakong ito upang siya ang magpalalim, magpahayag kung ano nga po ba, at kung bakit nyo nadarama ang mga bagay na ito. At bago po siya tawagin, ay nais ko po munang tawagin ang sumunod. Ang number 24 ay si Gloria Gonzales. Palakpakan po natin si Tita Gloria. At ang isang numero, number ni birthday ni Apo, 19, si Jocelyn Cruz. Jocelyn Cruz, nasaan po kayo? Lapit na po si Tita Jocelyn Cruz. Asan po? Jocelyn Cruz, number 19. Tayo po ay nagmamadali, kaya baka po tayo kasi kapusin ng oras. Purihin ng Ama. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos para po sa aming Mami Beth Chico upang magpahayag kung bakit niyo po nadarama ang mga bagay na yaon. Salamat, Ama, sa iyong pagtitiwala. Hindi naman ako taga Valenzuela, subalit binigyan ng pagkakataon na makapagpahayag tungkol sa kadakilaan ng ating Panginoon. Taas nga po ang kamay nung nakadama na ng kadakilaan. Naku, si Tita, dala-dalawang kamay, may kasama pantayo at palakpak. Talagang daman-daman niya ang kadakilaan ng Panginoon sa kanyang buhay. Amen? Lahat naman po siguro tayo, lahat naman tayo'y nakadama na ng kadakilaan ng Panginoon. At bakit po natin naramdaman yan? Kasi mahal tayo ng Diyos hindi ba? Kaya pinadama sa atin ng Panginoon ang kanyang kadakilaan kasi mahal niya tayo. At paano po ito nagpasimula? Sa pamamagitan ng pag-akay niya sa atin na makarating sa banal na lugar na ito. Amen? Kasi ako man po sa dati kong buhay, being in a Catholic school for 22 years, hindi ko po lubos na naramdaman ang kadakilaan ng Panginoon. Alam ko lang po na may Diyos, pero hanggang doon lang po yung pandama ko. Hindi ko po batid na ang Diyos pala ay dakila sapagkat siya ay Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kailan po ako nagkaroon ng pagtatanto na ang Diyos pala ay dakila? Nang ako po ay maakay ng ating Panginoon sa banal na lugar na ito. Alam ko po na ang pagkaakay ko dito ay hindi isang aksidente. Hindi po iyan isang aksidente. Sadyang ipinagkaloob ng Panginoon na ako ay maakay. Hinanap niya ako sapagkat ako ay abalang-abala sa mundo ng tao. Hinanap niya akong pilit. Salamat, natagpuan niya ako. May purpose pala siya kung bakit niya ako hinanap. Dinala niya ako sa banal na lugar na ito upang ipadama niya sa akin na siya pala ay Diyos na dakila. Bakit ko po masasabing siya ay Diyos na dakila? Sapagkat nang tawagan niya ako, wala na pong second thought, hindi na po ako nag-isip sa pangalawang pagkakataon. Basta po nang sinabi niya sa aking kaisipan, sa pamamagitan po ng, alam ko pong banal na espiritu yon. Sapagkat ang nagsasabi sa akin mabuti ang dinudulot. Huwag niyo pong sabihin na, uy, paano niya nalaman na banal na espiritu yon? Kayo man po, tayo pong lahat, kinakausap po tayo ng banal na espiritu. Daman niyo po ba yon? Daman niyo po? Ganito lang pong kasimple yun Pag po ang sinasabi sa kaisipan ninyo na gawin ninyo ay mabuti, banal na espiritu po yun. Subalit kung ang sinasabi sa kaisipan nyo ay masama, 100% hindi po yun banal. Masamang espiritu po yun. Espiritu po yun ng demonyo. Amen? Halimbawa, dumaan yung kapitbahay mo, hindi magkandadala. Sa dami ng kanyang pinamili. Ang ginawa mo, nakita mo, tumayo ka, tinulungan mo, udyok. Sinong nag-udyok sa'yo na tumayo ka, tulungan mo siya? Sino po? Mabuting espiritu, banal na espiritu. Subalit kung ganito yung naging kaisipan mo, ang dami-dami niyang pinamili. Sana naman kaya nang galing yung perang ipinamili niya? Bahala ka, maghirap ka. Sino po ang nagbubulong sa inyo? Masama, bad spirit. Kaya mga kapatid, napakadaling matanto. Napakadaling matanto. Wag na po tayong maging pilosopo na pagka merong nagpahayag, sasabihin nyo,
ba't naman nila nalamang mabuting espiritu yun? Ang galing-galing naman nila, nakakausap nila banal na espiritu. Kayo rin po, binigay ko na po sa iyo yung palatandaan. Basta mabuti tinuturo, siya yun. Banal na espiritu yun. Pag marumi o masama ang idinadatal, hindi po siya yun. Kaya dapat po, pag mabuti dinadatal, nasabi ko na po ito, pag mabuti dinidikta sa ating kaisipan, ano po ang dapat nating gawin? Ano po? Alimbawa, dinidikta sa kaisipan nyo ay gawin mo itong mabuting bagay na ito. Ano po ang gagawin ninyo? Once na narinig nyo yun, ano po dapat nating gawin? Tanggapin. Accept po natin. Pero kung ang idinadatal ay hindi mabuti, ano po ang gagawin natin? Ano po ang kabaliktaran ng accept? Reject. Reject nyo po. Basta mabuti, basta hindi mabuti, reject. Iyan po ang kadakilaan ng ating Panginoon. Kaya salamat. Nang makarating po ako dito, dati po hindi ko alam yan eh. Lahat po ini-entertain ko eh. Kaya mabuti, kaya masama, ini-entertain ko, ina-accept ko. Pero sa kadakilaan ng Ama, nang makarating ako dito, nakapagmilay ako, ay hindi pala tama. Pag pala mabuti, yun lang pala dapat kong tanggapin. At lahat ng hindi mabuti, dapat pala i-reject ko. Yun po yung kadakilaang ginawa sa akin ng Panginoon. At isa pa po, na kadakilaang ginawa niya, tinulungan niya ako para ako ay magpakatibay, magpakatatag. Sa dati kong buhay, pag ako'y nagkakaproblema, yung problema na yan, inaalagaan ko. Ayaw kong iwaksi sa kaisipan ko. Kaya ano po ang nangyayari? Sino po ang apektado? Pag meron kayong problema na dinidibdib nyo, sino po apektado? Yung bang kapitbahay nyo? Ay hindi, tuwan-tuwa nga yung kapitbahay mo eh. Yung bang kumari mo? Hindi rin. Sino apektado pag yung problema inaalagaan mo? Sarili mo. Nagkakaroon ka ng sakit ng ulo. Nagkakaroon ka ng stress sa pag-aalaga sa mga problema mo. Pagka ito inalagaan mo, ano ang dulot sa'yo? Sakit. Tama po kayo. Pag ang mga problema inalagaan nyo, ang dulot sa inyo ay karamdaman. Tumataas ang presyon, tumataas ang sugar, tumataas ang uric acid, lahat ng hindi dapat tumataas. Kaya dakila ang Ama. Nang makarating ako sa banal na lugar na ito, tinanggal niyan lahat yon. Kaya nagkaroon ng kapayapaan ang aking puso at kaisipan. Tinulungan niya akong maging matatag. Na anumang problema ang dumating sa buhay ko, hindi na po katulad nung dati, siniseryoso ko, iniisip ko. Ngayon po hindi na. Kung paano po dumadaan yung hangin, na pagdaang ganyan ay napapawi na, purihin ng Ama. Ganun po yung ginawa niya sa akin. Hindi po ba't napakadakila niya? Kung hindi po siguro ganun ang ginawa niya, eka nga po, nung mga kapatid ko sa dati kong buhay, nakikita daw po sa mukha ko na parang dala ko ang problema ng mundo. Subalit, sa kadakilaan ng Ama, ito'y binago niya, kaya po pag dumaan yung problema, parang hangin na lang na dumaraan. Ganun na po ba kayo? Taas nga po ang kamay na gano'n na ngayon, na dati hindi nakakatulog, dati hindi makakain, pero ngayon wala na. Todo pasa na lahat. Mga kapatid, congratulations po. Naramdaman nyo na po ang kadakilaan ng Panginoon. Huwag po tayong magpaka-plastic. Tanggapin po natin yung katotohanan kung ano na nga ba ang kadakilaang ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Alam nyo po, ang daming kadakilaang ginagawa ng Diyos. Kaya lang po hindi natin maramdaman. Bakit hindi maramdaman? Kasi yung focus ng isip natin iba. Wala pa sa Kanya. Subukan po natin na i-focus natin ang ating isip sa Kanya. Napakarami pong kadakilaan ng Panginoon ang ating mararamdaman. Ito po ay dapat nating pagpahalagahan. Sapagkat ang Diyos walang pangit na hangarin sa atin. Ang hangarin ng Diyos para sa atin ay laging mabuti. Ayaw niyang nakikitang kayo'y nalulungkot. Ayaw niya. Ayaw niyang nakikitang kayo ay parang pinagsasakluban ng langit at lupa sa inyong problema. Ayaw niya. Ang nais ng Diyos, lagi tayong masaya. Masaya ba kayo? Eh bakit
mukhang Biyernes Santo yata yung mukha nung iba sa atin. Parang hindi makita yung kasayahan na dinudulot ng Panginoon. Mga kapatid, ito lang po ang masasabi ko sa inyo. Sa tuwin ay damhin niyo po ang presensya ng Diyos sa buhay ninyo. At kapag ito'y naramdaman nyo, kikilos siya. At mapagtatanto nyo na ang Diyos pala ay dakila. Wala palang hindi siya magagawa sa bawat anak niya na nagsusumikap na maging malapit sa Kanya. Subukan niyo pong maging malapit sa Diyos. Mararamdaman niyo pong lahat ang kadakilaan na handog niya sa bawat isa sa atin sapagkat mahal na mahal tayo ng Diyos. Iyan po ay walang pasubali sapagkat sa tuwing magmemensahe po ang banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, bilangin niyo po sa daliri ninyo kung ilang beses niyang uulit-ulitin yung mga katagang, mahal na mahal ko kayo. Ako po, hindi ko na po mabilang. Sa mensahe niya sa bawat araw, paulit-ulit. Dapat po ba tayong magkaroon ng pagdududa kung banal na Espiritu na ang nagwiwika sa atin? Ang kinina po natin yun sa ating puso't kaisipan na mahal tayo ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay dakila. Damin natin ang kanyang kadakilaan sa pamamagitan ng pagiging makatotohanan kung ano ang nais ng Diyos para sa ating buhay. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat po, Mami. Tunay nga pong kay buti ng Ama na sa bawat titindig nga po ay meron kayong napupulot. Sapagkat nga po, inuulit ko sa ganang sarili ko, hindi ko po kayang ihayag kung ano ang inihahayag ng aming Mami Beth. Kaya salamat po sa Ama sapagkat ibinigay siya sa dakong ito. At ang susunod pong mapalad ay number 4. Ang atin pong kapatid na si Gregoria Manalili. Parang kilala ko to Manalili. Aba, hindi po kasama ang alagad. Ang kanyang ate. Yan po patunay po, hindi po kasama ang mga lingkod. Pag tumatanggap ng biyaya, pinamamahagi po. Ganyan po kabuti ang ating Panginoon sa dakong ito. Number 15 po, aba, maswerte ang mamang ito. Si Mamang Roland. Sino po ang pangalang Roland? Kapatid na Roland Almario. Wow. Siya pala yun. Ayaw niya ng Roland lang. Gusto tawagin pati yung kanyang apelido. Mapalad ka, anak. Ito ang regalo para sa iyo. Tunay nga pong kay buti ng Ama. Ano po? Sa lahat po ng nakatanggap ng regalo, huwag niyo pong kalilimutan ang araw na ito. At ang mga regalo niyo pong natanggap na yan, angkinin niyo po, opo, tama, larawan lang sila, rebultong naturingan, subalit, kung inyo pong bibigyan ng kahalagahan, kikilos po yan sa ating buhay. Amen po ba? Kaya nawa po, pahalagahan niyo po ang inyong mga regalong natanggap. Pwede po bang mag-request, Tita Pearl? Pwede po silang kunan ng picture, yung lahat ng tumanggap ng regalo. Makitindig nga po dito sa harapan. Lahat po. Yun pong 10, tumindig po sa harapan. Sabay-sabay po. Nasaan po yung 10? Habang wala po ang ating minamahal na Apo Kunching, please lang po, tayo na po. Alisin po ang trim. Lahat po, hilera po kayo. At hawakan po ng mabuti. Tandaan nyo po, huwag nyo pong kalilimutan. Kasama po ang ating mga kapatid na tundo, doon po sa likod.
sorry po, Valenzuela, excited po kasi ako. Pakiki po, yung pong mga kapatid na taga Valenzuela, tindig po sa may likod. Ganyan po kabuti ang ating Ama, pinagbibigyan po tayo sapagkat araw nyo ngayon, kailangan kayong maging masaya. At habang may buhay. At upang bigyan po kayo ng isang masaganang awitin, tinatawagan ko po ang ating kapatid na Mirna upang maghandog ng awitin sa mga kapatid natin sa Valenzuela. Purihin at dakilayan ng ating Panginoon. I believe, kapatid, naniniwala po ako sa maliwanag na pagbibigay linaw ng ating kapatid na Mami Betchico at 10 ng mga kapatid pang nagpahayag. Ang Diyos ay buhay, piliin ang mabuti, ang masamay iwaksi. Kaya po para sa ating Panginoon at muli maligayang bati sa ating mga kapatid na nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang pagkakahirang sa banal na Espiritu. Maraming salamat po. I believe for every drop of rain that falls, a flower grows. I believe that somewhere in the darkest night a candle glows. I believe for everyone who goes astray, someone will come to show the way. I believe, yes, I believe. I believe above the storm, the smallest tree will still be here. I believe that someone in the great sunray hears everyone. Every time I hear a newborn baby cries, hold not to leave or see the sky, then I know I believe for every drop of rain that falls, a flower grows. I believe that somewhere in the darkest night a candle glows. I believe for everyone who goes astray, someone will come to show the way. I believe, yes, I believe above the storm, the smallest ray will still be here. I believe that someone in the great somewhere hears everyone. Every time I hear a
a newborn baby cries, or that to leave or see the skies, then I know why I believe. Every time I hear a newborn baby cries, oh, that's to leave or see the skies, then I know Thank you, Lord. Yes, Lord. Yes, I believe. I believe. Nakapiling po natin ang Diyos sa mga oras na ito. Amen po ba? At tunay nga pong kay buti ng Ama sapagkat pinahintulutan pa na tumawag ako ng isang kapatid na hugutan niyo po ng talagang inspirasyon sapagkat tunay nga pong napakarami niyang nadama at di ko nga po alam kung paano niyang nakakayanan ang mga gampanin na ibinigay sa kanya ng Ama. Yun po ay sa kanyang marahil nadama na ang Diyos ang talagang kasama niya. Ang Diyos ang talagang sa kanya pumili upang maging mother of the house. Palakpakan po natin ang ating Mother Marisa. Salamat po, Ama. Purihin, dakilain ng ating Panginoon. Sa gitnang ito, nais ko pong ibahagi sa mga kapatid kong taga Valenzuela. 5 taon na ba kayo? 3. Akala ko 5 taon, ano po? Advance na ng 2 taon. Habang ako po ay gumagayak ng aming pagkain, simple lang yung aking napagnilayan. Ang isang tao, kapag naliligo, gagamit ng sabon at shampoo. Subalit, hindi mo masasambit na malinis na sila hanggat hindi sila nababanlawan. Amen? Kaya, napakahalaga ng tubig para maglinis sa buong katawan. Sapagkat, kung iiwanan mo yung shampoo at sabon sa katawan mo, hindi pa rin masasabi na malinis ka, kundi kailangang mahugasan ka ng buong katawan ng tubig upang maramdaman mo na sadyang malinis ka na. Ano po ang nais ko po ituran sa inyo? Ganyan po ang nadarama nyo sa dakong ito. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Tayong lahat sa dakong ito, yan ang nadarama. Sapagkat, sabi nga, maaaring sambitin mo na, nababahaginan din naman ako ng Ama. Maaari naman akong daluyan ng Ama. Subalit sa dakong itong tipanan ng ating Panginoon kung paano po tayo nakikipag-isa, mas higit na mararamdaman natin na ang Ama ang lumilingap. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At para sa mga taga Valenzuela, ang 3 taon ay napakabilis. Na walang pinagkaiba sa isang hain, na kapag ang pagkain mo ay, ang sahog ay giniling at ang sayote, hindi mo sila pwedeng pagsabayin na igisa, sapagkat sigurado madudurog ang sayote. Kundi, uunahin mo muna ang karne sapagkat medyo matigas-tigas. Ganyan din po. Sa magkakasama, sabay-sabay man, subalit ang mga nauna na tuwirang nabuksan, kailangan may pagbabata, may malawak na pag-unawa, at may pagmamahal. At ganyan din po yung nagaganap po sa dakong ito. Hindi lahat ay sabay-sabay na mabubuksan. Hindi lahat-lahat ay sabay-sabay na maaakay. Although tumutungo sa dakong ito, subalit may iba't ibang layunin. Subalit ang layunin ng ating Panginoon, isa lang. At ito po ay sinagot niya ako kagabi. Anak, simple lang ang aking damdamin. At ito po yung iwanan ko po sa inyo.
Kamtin mo man lahat ng bagay sa mundo. Gawin mo man lahat ng bagay sa mundo na kaya mo. Oo, kasama mo ang Ama. Subalit kung sa kabila nito'y nananakit ka ng damdamin ng kapwa mo, wala itong kwenta. Subalit ang pinakamahalaga sa ating Panginoon, hindi mo man makamtan ang lahat, huwag ka lang manakit ng damdamin ng kapwa mo. Kagalak-galak sa ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Diyan po niya ako sinagot kagabi. Opo, sapagkat sabi ko nga, hindi maaaring bara-bara lang na kapag tinanggap mo ang Diyos, ay sapat na. Kundi kailangang alamin mo ang kalaliman niya para maiugnay ng lubos kung ano ang damdamin mo bilang tao na binihag niya para maging espiritu. At yan lang po, para sa lahat, huwag ka lang manakit ng damdamin ng kapwa mo, higit na kalugod-lugod sa ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Yun lang po, nasabi ko nga, Ama, sa iyong kasimplihan, hindi ka man maramdaman ng karamihan. Subalit sa simpleng nilalang, kung paano pinadadamang lubusan ang iyong kabutihan, lahat tayo makararamdam. Bakit sa dakong ito, tayo nakikipagtipan? Buhay po ba ang Diyos? At yan po, ang nararamdaman ko bawat araw, nasabi ko nga, bagsak ang immune system ko, bagsak ang antibodies ko bilang katawang lupa, subalit ang espiritu nag-uumigting upang sa dakong ito ay tumungo at pakinggan ang mensahe ng ating Panginoon. Sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, mga taga Valenzuela, ako po ay 9 na taon na sa dakong ito. Kayo po ay 3 taon nang nabuo. Nawa po, sa pag-usad pa ng panahon, ay higit kayo maging matibay, maging matatag, na ang pasubalingan ng Ama, lahat ng iniwanan po natin sa lupa, maaaring muli niyang ipatupad upang tantuin kung tayo ngay nagbago na, upang arukin kung tayo ngay may tanggap na, upang liripin kung tayo ngay tuwirang sa Kanya na. Buhay po ba ang Diyos? Lahat po yan magaganap. At sa dakong ito, ang pinagtitibay ko po, mga kapatid, ay ang kaukulang hindi nga tao ang tinanggap ko. Ginamit ay katauhan, ang ating mahal na Apo Kunching, subalit, ang nag-akay sa ating lahat ay ang Diyos na totoo, na hindi man natin nasisilayan, subalit sa dakong ito'y nakikipagtipan, akyat panaog mula sa kalangitan sa pamamagitan ng banal na Espiritu, upang sa ating lahat ay maiugnay, lumingap, magmahal, at tuwirang magbigay katatagan upang matupad natin ang alituntunin ng ating Ama. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, yan po ang nadarama ko po sa bawat araw na kailangan ko at kailangan nating lahat. Walang magagawa ang gamot kapag ikaw ay may karamdaman. Walang magagawa ang salapi kapag ikaw ay hinang-hinana. Subalit ang ating Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu, masidlan ka lang niya ng lakas. Makakahakbang ka, makaririnig ka, makakatalima ka, at sa dakong ito'y makakapagtipan ka. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, sa pamamagitan po ng ating mahal na Apo Kunching, samantalahin po nating lahat, sapagkat ang bawat aral ng ating Panginoon ay ibinababa niya sa lupa upang lahat tayo makaganap. Amen? Hindi dahil gusto mo lang na gumaling bilang karamdaman, kaya ka tutungo dito. Hindi dahil gusto mo lang makatanggap ng salita upang sagutin ang bawat katanungan mo. Hindi dahil para masustain ka lang at ikaw nasasyahan dahil nakatanggap ka ng balita na maganda na mula sa Diyos. Kundi ang pinakamahalaga, mga kapatid, 1, 2 o 3 man na magagampanan ng bawat isa, maihahayag ang kabutihan ng Ama. Buhay po ba ang Diyos? Yun lang po. Ganun lang po kasimple ang ating Panginoon. Nasabi ko nga, Ama, yan pala ang pagkakaiba, kaya itinaas mo kami kaysa sa hayop. Amen? Sulong magnilay po kayo. Ang tao ay may ugaling hayop. Subalit ang pagkakaiba, may sense of smell din ang tao, ganun din ang hayop. May pandinig, hindi lang sila makapagsalita na malinaw na kagaya ng tao. Subalit, kaya iniba ng Ama, upang tayong tao ay makatupad sa gusto niya, kaya hindi na tayo ibinilang na bilang mga hayop. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, nawa po maipagnilay niyo po ito, sapagkat bawat araw, hindi ka maaaring sumigi sa isang tutunguhan mo kung wala kang itatanong sa nagbibigay ng kaukulan para tunguhan mo. Amen? Hindi ka rin maaaring tumungo kapag hindi mo alam yung address na tutunguhan mo. Sigurado maliligaw ka. Paikot-ikot ka lang.
Subalit katotohanan mga kapatid ko, na ang ating Ama sa pamamagitan ng kanyang Espiritu, napakabuti po niya, napakalawak ang kaya niyang ibigay kanino man, at hindi lang kami bilang mga lingkod ang may karapatan. Lahat tayo, bakit tayo inaakay ng ating Panginoon upang lahat tayo makatupad para sa kanyang kabutihan. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, mga taga Valenzuela, binabati ko po kayo. Sa loob ng 3 taon, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo ay nakamtan nyo na. Sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, naiusad nyo po na hindi nyo na malayan ang pag-usad ng araw. At ngayon ay galak na galak kayo. Pagdating ng ilang taon pa yan, habang lumalalim po ang kaalaman nyo tungkol sa ating Panginoon, marami din po siyang pahintulot na pagdalisay para hiligit nyo po siyang lubos na makilala. Sapagkat kung sa 3 taon ay nasasarapan na kayo, masigit na masasarapan kayo sa pag-usad pa ng taon. Buhay po ba ang Diyos? At yan po ang katotohanan. Habang nasasaktan ka sa pagtalima mo, lalong masarap ang pakiramdam mo sapagkat may tunay na Ama na magbibigay daan para sa iyo. Buhay po ba ang Diyos? At yan po ang isang nadarama na sabi ko nga, hindi ko ito sasaliksikin kung sa unang buhay lang. Bilang karunungan pantao, hindi ko ito sasaliksikin sapagkat hindi ko siya nakikita. Subalit salamat sa Ama sapagkat may isang Apo Kunching na ginamit sa dakong ito, nakipagtipan ang Diyos na totoo at sa pamamagitan ng Espiritu na ilapat ang damdamin ng tao sa Diyos at ang Diyos sa tao upang wag mawalay sa Kanya. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At yan ang pinakamahalaga. Bakit tayo naririto? Yamang tayo mga extension ng Ama para tumupad sa lupa. Ang Kanyang salita'y binababa. Tupdin po natin ang marapat at higit tayo magagalak. Buhay po ba ang Diyos? At yun po, nasabi ng Ama, maaaring sabihin ng tao, anak, sasambitin ng tao, hindi ko yun kaya. Kaya mo. Kapag sinabi mong hindi kaya, ibig sabihin, hindi pa ganap ang Diyos sa'yo. So balik sa hindi mo kaya at sinabi ng Diyos na kaya niya, kailangan tumupad ka sapagkat siya nga ang tutupad at hindi ikaw bilang tao. Buhay po ba ang Diyos? Ganun lang po. Kaya binabati ko po ang taga Valenzuela. Salamat po sa inyo sa pagtitiwala niyo po sa ating Panginoon, sa katawhan ating mahal na Apo Kunching, na bagaman sa unang pagtungtong ko sa dakong ito, ipinahiwatig na po ng Banal na Espiritu sa katawhan ating mahal na Apo Kunching na titipunin niya ang lahat ng sa kanya sa dakong ito. Amen po ba yon? Ang tanong ko, paano kaya yung lumilisan? Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Kaya mga kapatid, mapalad po kayo kung sa dakong ito, binuksan kayo at lumisan man kayo, maganda pa rin ang ginagawa nyo, hindi nyo pa rin makakalimutan ang dakong ito. So balik kung sa paglisan nyo, gagawin nyo ay kasamaan, huwag nyo na isama ang dakong ito, sapagkat ang tinuturo sa dakong ito ay pawang kabutihan. Muli, maganda umaga at maraming salamat. Kay buti ng Ama, kay sarap talagang makinig sa bawat nagbabahagi. Amen po ba? Masaya po ba kayo? Higit po kayong sasaya sapagkat narito na ang ating minamahal na Apo Kunching. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagbahagi.